Okay, amen. Isang magandang hapon po sa bawat sa atin. Araw na lang po ng Sabado, April 11. April 18, 2026. Ano po? Ang oras po natin ngayon ay ganap na alas 5:02 ng hapon. 5:02 in the afternoon, araw po ng Sabado. Okay, bago po tayong pasimula ito po, gusto ko lang po ipaalala sa inyo na meron po tayong meron po tayong YouTube channel. Po. Kung gusto po ninyong panood yung mga halimbawa po meron po kayong mga mensahe o mga sermon na gusto po ninyong panoorin o gusto ninyong balikan, mapapanood po ninyo ito doon sa YouTube channel po natin. Meron po tayong YouTube channel. I-search po ninyo sa YouTube, Gilbert Tuason. Lahat po ng mga mensahe, last year pa po, nandoon po lahat, makikita po ninyo. So yung po mga hindi po ninyo narinig, hindi nyo napanood, or maski na napanood na ninyo, narinig na ninyo, pwede po ninyong ulit-ulitin, pwede po ninyong balik-balikan ang mga mensahe na iyon na inyong mga gustong panoorin, gustong ulit-ulitin. Okay, tapos po, isang favor po, hindi po kayo gagastos dito, wala pong gastos ito. I-ano lang po ninyo, kumbaga mag-follow lang po kayo, tapos po i-share ninyo itong mga mensahe natin sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala, upang mas marami po ang lalo pang makapakinig, makapanood, at makasubaybay po dito sa programang ito na binigay po ay pinagkatiwala po ng Panginoon sa atin. Ano po? Ito po ay paraan po ng inyong pagtulong sa gawain ng Panginoon. Po, hindi po kayo gagastos kahit 5. Ang gagawin lang po ninyo ay i-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala. Ano po? Yun lang po ang ano nun. Sabi ko nga po na ulitin lang po ninyo po ang inyong okay. Thank you Lord God. Thank you Lord God. Thank you Lord. Okay. Meron po kasi akong hinahanap dito ito. Okay. Thank you. Okay. Inaano ko po kasi yung background natin na Thank you Lord. Thank you Lord. Okay. Ang pag-aaralan po natin ngayon na sa mga oras na ito ay isang simpleng bagay. Ito po na bawat isa sa atin ay magagawa po. Kaya po natin gawin ito na maski na po tayo ay nakahiga, maski na po tayo nakaupo, maski na po tayo ay busy. Ito po, wala pong kahirap-hirap ito. Ito po kasi lalo na po yung mga kababaihan. Ito po yung ito po yung madaling gawin para sa kanila. Ito po, magipagbukas po kayo ng inyong mga dalang Biblia. Okay. Meron po akong dalang Biblia. Actually, 4 po ito eh. 2, 1, 2, 3. 3 Tagalog, 3 English. Tapos, 2 Tagalog. So, babasahin ko po yung una sa English po. Sa English. Matthew chapter 8, verse 8. Ito po ang mensahe na ating pagsasalusaluhan sa araw na ito. Matthew chapter 8, verse 8. Ganito po ang sinasabi dito po sa the New Testament, Psalms and Proverbs. Ito po ay binigay po ng Gideon. Ito pong Bible na maliit na ito ang babasahin po natin. Matthew chapter 8 verse 8, ganito po ang sinasabi. But the centurion replied. Okay. Umpisahan ko na po dun sa verse 5. Ito po. Matthew chapter 8 verse 5 hanggang 8, ganito po ang sinasabi. When he had entered Capernaum, yung pong he, ito po ang ating Panginoong Jesucristo. When he had entered Capernaum,
A centurion came forward to him, appealing to him. Verse 6, Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly. And he said to him, I will come and heal him. Salita po ang ating Panginoon, I will come and heal him. Pero dito po sa verse 8, but the centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. Okay, babasahin po natin ngayon ito sa wikang Tagalog. Ano po? Para po lahat po ay mapag-unawa ng mga nakararami. Mateo, Kabanatang 8, talatang 5 hanggang sa talatang 8. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Okay. Pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po ay naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paruroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Sa Tagalog po, ang nakasulat ay, sabihin po lamang ninyo at gagaling ang aking alipin. Sa English po, just say the word and my servant will be healed. Sa ganito pong mga pananalita, sa ganito pong mga pag-usap na ating nabasa dito po sa aklat po ng San Mateo, binigyan ko po ng titulo ang ating pagsasalusaluhan na talata ng Biblia ngayon ng just say the word. Sabihin mo lang ang salita, sabihin mo lang ang kataga, ipahayag mo lang, ipaalam mo lang, isiwalat mo lang. Yan po ang ibig sabihin niyan. Just say the word. Sabihin mo lang ang kataga, sabihin mo lang ang salita. Po. Di po sa bahay, ano po, yung pong apo kong lalaki, mahilig po yan sa bike. Sa totoo lang, meron po siyang bike, 3. Ano po, isang mountain bike, isang, abang tinatawag din sa isang maliit, tapos po, meron po siyang 3-wheeler. Pero po, ang madalas po niya gamitin ay yung mountain bike. Po, at yung apo ko po na yun ay talaga namang napakabilis magpatakbo. Dahil po yung bisikleta ay may kalumaan na rin. Yung bisikleta ko na yun. Po, sa kagagamit niya, babangga dito, babangga doon. Bumaloktot yung pinaka-tenidor niya. At nung bandang huli, nabali na yung nabali na po yung yung tinidor ng bisikleta, so hindi na po nagagamit. Ang ginagawa niya, pinipilit po niya tanggalin yung nabali, yung naputol. Kasi po naputol yun, tuloy-tuloy, talagang natanggal yung manibela na na kung saan nakalagay po yung yung tinidor. Naputol po talaga. Nahiwalay yung gulong, nahiwalay yung manibela. So wala po talaga. Ngayon, gusto po niyang ayusin. Kaya lang, hindi po niya alam ayusin. Tsaka isa pa, wala po siyang gagastusin. Pero kailangan po niya ng bisikleta. Ngayon, dun sa nung hindi na po niya matiis yung na talagang kailangan po niya yung bisikleta,
Nagsabi na po siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, Loloy, pagawa natin yung bike. Kasi kailangan ko. Ano po? Yung po nga po ko na yun, maski na hindi niya kaya, pipilitin po niya. Pero yun, dahil sa hindi po niya talaga magawa, dahil yun ay talagang, yun po pag-ayos doon ay trabaho po ng isang may kaalaman sa pagmimekaniko, pagpapapalit po ng piyesa ng bisikleta. So, mabigat po para sa kanya. Pero sinabi po niya sa akin, kaya napagawa. Just say the word. Sabihin mo lang na, Lolo, pagawa natin yung bike ko. So, pinagawa namin. Naayos din. Tapos, isa pa rin pong eksena sa buhay namin sa pamilya. Po, siyempre po, sa pamilya na lang po namin doon ko yaan. Ang ano po nito ay yung anak ko nangailangan po ng malaking halaga. Tatrabaho po siya sa ibang bansa. Po, nangailangan po siya ng malaking halaga. Sinabi po niya sa akin, nagkataon na wala akong ganoong kalaking halaga. No po, yung pong pera na yun, kailangan po niya para po siya lilipat ng trabaho, lilipat po ng kumpanya. Dahil yung pera na matatanggap niya, ano po tawag doon? Indemnity. Doon sa dati niyang trabaho, hindi pa yung naibibigay. So, ang ginawa ko, naghanap po ako ng tao na malalapitan. Kinausap po yung tao, pero hindi po ako napahiram. Dahil kailangan din daw po niya pera. So, sa ganung naiipit po ako. Dahil kailangan ng anak ko yung pera. At meron ako nilapitan, wala naman siyang mapahiram sa akin. Alam po ninyo, humarap ako sa Diyos. Tumawag ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, kailangan ko ng ganitong kalaking halaga. Sinabi ko po sa kanya, yung pangako niya sa atin doon po sa aklat po ng Deuteronomio. No? Nang sabi niya, hindi ka mangungutang. Ikaw ang magpapautang. Pinanghawakan ko po yung sinabi ng Panginoon na yun. Yung pangako na iyon ng Panginoon. Na ako po ay hindi mangungutang. So, gabi-gabi po, idinadalangin ko sa Diyos. Inaalala ko sa aking mga dalangin ang mga pangako ng Diyos na ako po ay hindi mangungutang. Alam po ninyo, maniwala kayo hindi, 2 weeks after, yung 250,000 na hinahanap po ng aking anak, bigla-bigla dumating po sa kanya. Wala po kaming utang. Tinugon ng Panginoon ang aking sinabi. Yung po na, just say the word, sabihin mo lang. Yung salita, sabihin mo lang ang kataga. Tiyak na ito ay maririnig ng Ama. Tiyak na ito ay maririnig ng Diyos. At itong panalangin mo, itong ipinahayag mo, itong sinabi mo, ay bibigyan niya ng katugunan. Amen. Alam po ninyo sa buhay po natin, marami pong mga pangyayari na hindi po natin halos maunawaan yung mga bagay na nangyayari sa buhay po natin sa pang-araw-araw. Ngayon lang po mga panahong ito, sa kasalukuyang panahon, halos araw-araw, tumataas ang presyo ng gasolina. Alam po ninyo, naging sentro na ng usapan tuloy ang gasolina eh. Ano po? Nakakaano na, kumbaga, ito na ang nagiging topic sa bawat araw na sa mga usap, sa mga balita, sa radyo, sa telebisyon, sa mga newspaper, ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ng ating Panginoon, hindi po tayo dapat na mag-alala, hindi po tayo dapat mabagabag sa mga bagay na ito. Sapagkat ang sabi po ng Diyos sa atin, huwag mong ipag-alala ang mga problema sa araw ng bukas, sapagkat ang problema ng araw na ito ay
sapat na. No? Bayaan mo yung para sa araw ng bukas. Ito muna ang yung asikasuhin. Ito muna ang yung atupagin. Ito po. Sapagkat sa Diyos, una po, sapagkat sa Diyos, kung ano po ang sinabi niya, what God said, this will happen. Doon po sa aklat po ng Joel chapter 2 verse 28. Ang sabi po doon ng Diyos, sinabi po ng Diyos doon. Joel chapter 2 verse 28. In the last days, sa mga huling araw, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Sa Tagalog po, sa Tagalog, sinasabi po doon sa aklat po ni Joel, Kabanatang 2, talatang 28, ang sinasabi po, sa mga huling araw ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng kinapal. Ang inyong mga anak na babae at mga anak na lalaki ay magpropesiya. No? Ang mga matatanda ay magkakaroon ng panaginip. At ang mga kabataan ay makakakita ng mga pangitain. Alam po ninyo, itong sinabi ng Diyos na ito, doon po sa aklat po ng Joel, makikita po natin. Makikita po natin sapagkat doon po sa Old Testament, yung pong Holy Spirit, ito po ay nararanasan na dadama at isinusugo lamang po ng Ama doon sa mga piling tao. Kumbaga, exclusive po ang Holy Spirit sa kanila. Kanino po? Ito po ay doon sa mga hari, doon sa mga pari, at doon po sa mga propeta. Ano po? They are the only ones who can feel, who can experience where the Holy Spirit will manifest. Ano po? Doon lang po sa kanila. Pero sa mga huling araw, ang sabi ng Diyos, sa inyong mga anak na mga babae at mga lalaki, sa mga magulang, sa mga matatanda, sila ay makakakita ng mga panaginip, ng mga pangitain. Ang mga matatanda ay nanaginip. Alam po ninyo kung ano po ang ibig sabihin? Your sons and daughters shall prophesy. Ang ibig po sabihin nun, marami po sa mga anak, sa mga kabataan ngayon, ang magiging tagapangaral, tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ang mga kabataan ngayon ay makakakita ng mga pangitain na kung saan ang Diyos ay kumikilos. Kung mapapansin po ninyo sa mga churches ngayon, sa mga kapulungan na kung saan ang Diyos ang Panginoon ang siyang itinataas, ipinakikilala, mga kabataan po ang siyang isinusugo, mga kabataan ang siyang binibigyan ng pagkakataon na ma-train, masanay sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Sapagkat ito po ay katiyakan o katugunan sa mga propesiya, sa mga ipinahayag ng Diyos. Doon po sa aklat ni Joel. Salamat po sa Panginoon. Kung mapapansin po ninyo, sa mga kalsada lang, sa mga kanto-kanto lang, karamihan po sa mga churches. Ano po? Karamihan po sa mga churches, mga kabataan ngayon ang nangunguna sa mga gawain. Ang mga nagpapa-awit sa mga yung mga events, ano po, mga drama. Mga kabataan po ang
nangunguna sa mga gawain to. Sa branch churches po, na kung saan branch churches po na kung saan ako po ay dumadalo. Ang mother church po namin, main church po namin ay CEMI, Villa Dolores, Angeles City. Yung pong mga branch churches, ang mga kapastoran doon, age 30, 31 hanggang 35, 40 years old. Ganyan po ang edad ng mga pastor doon sa mga branch churches. Bakit sila ganun? Bakit hindi yung mga matatanda? Ito po ang ipinahayag ng Panginoon. Kaya po, huwag tayong magtataka kung ang ating mga anak bilang mga mananampalataya, tagapaglingkod, tagasunod ng ating Panginoon, yung mga anak ninyo ng mga binata at mga dalaga ay tawagin ng Panginoon upang sila ay maging mga manggagawa, magpahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po ay salita ng Diyos, salita ng Panginoon. Ipinahayag na niya, ipinauna na niya. In the last days, ito po ngayon ay natutupad, nangyayari. Just say the word. Ang Diyos ang nagsabi po nito. God said, in the last days. Yun po yung nangyayari. In the last days. Ang ating po mga anak, mga apo, mga pamangkin, sila po ang kumikilos, sila po ang nangunguna sa mga gawain ng Panginoon sa mga churches. Pangalawa, paano po tayo nagpapahayag? Paano po natin sinasabi ang ano dito na just say the word? Pag tayo po ay dumadalangin, pag tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon, ano po? Itinataas po natin ang ating mga kamay. Ano po? When we pray and we praise God, we lift our hands towards heaven and the doors of heaven opens. Nabubuksan po ang pintuan ng langit pag tayo po ay nagpupuri, pag tayo po ay nananalangin, sapagkat sinasabi natin mula sa ating puso, mula sa ating damdamin ang mga salitang, Panginoon, mahabag ka sa akin. Panginoon, ito po ang aking dalangin. We say the word. Nagpapakababa tayo. Pinapakita natin sa Diyos, Ama, nagpapakababa po ako sa iyong dakilang harapan, O Diyos. Sinasabi ko, pinapahayag ko, Diyos, ang aking damdamin, Ama, mga suliranin, mga problema, mga tiisin, O Diyos, mga pagsubok, mga sakit, mga karamdaman na pinagdadaanan ko, O Diyos, Ama, itinataas ko po sa iyo ito. Alam po ninyo, tinutugon po ng Diyos ang mga panalangin nating iyan. Kung natatandaan po ninyo ang kwento ni Abraham at saka ni Aaron, nung sila po ay nagkipaglaban doon sa mga Amalekita. Sinabi po ni Moses, pumili ka ng mga tauhan natin at sila ang makikipaglaban sa kanila. Ito po, basahin ko po dito sa Exodus chapter 17 po, verse 8. Ganito po sinasabi. Exodus chapter 17 verse 8. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sila sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama si Aaron at si Hur ay nagpunta sa burol. Sabi po dito, kapag nakataas ang kamay ni Moses, ang mga Israelita ay nananalo. Pag nakababa ang kamay ni Moses, sila ay natatalo.
Ano po ang pinakikita dito? Pag tayo po ay dumadalangin sa Diyos, pag tayo po ay nagpupuri sa Diyos, yung pong ating puso at damdamin talaga nakatuon sa Kanya. Ama, nagpapakababa po ako. Hindi ko kaya ito, O Diyos. Hindi ko kaya ito. Ano po? Kaya ano po, may mga pagkakataon na sa buhay po natin, pag maganda ang sitwasyon, maganda ang takbo ng buhay, ayos lahat, walang problema, walang may sakit, walang alalahanin, may pera ka. Nakakalimutan ang Diyos. Nakakalimutan itaas ang Diyos, nakakalimutan manalangin, makakalimutan magpuri. Kaya po dumarating yung panahon na natatalo ang isang Kristiyano. Ang sabi po rito, habang nakataas ang kamay ni Moses ay nananalo sila. Huwag po natin ibababa ang ating kamay. Patuloy po tayong magpuri, patuloy po tayong sumamba, patuloy po tayong magpasalamat sa Diyos. Oo, mahirap. Mahirap ang buhay ng isang Kristiyano, mahirap ang buhay ng isang mananampalataya. Subalit, magagawa po natin, matatawid po natin ang mga kahirapan ito, ang mga pagsubok na ito, kung kasama po natin ang Diyos. Kasama lamang po natin ang Diyos kung tayo po ay patuloy na nagpupuri, sumasamba, nananalangin, tumatawag sa Kanya, patuloy tayong umaasa, nananalig sa Kanya. Tayo po ay patuloy na magtatagumpay. Oo, maraming mga pagsubok dyan, maraming mga problema at suliran. Pero dahil sa tayo po ay nananalig, umaasa sa Diyos, tayo ay nananampalataya sa Kanya, patuloy po tayong nananangan sa Kanyang mga pangako na sabi po niya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan hanggang sa dulo ng mga panahon. Ano po ibig sabihin hanggang sa dulo ng mga panahon? Hanggang sa pagdating po ng ating Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan. Kaya po, pag sinabi mo, Lord, I pray you, I praise you, I worship you. You say the word. Just say the word. Ang sabi po, nung kapitan ng Romano, just say the word. Sabi ng Panginoon. Meron pong nakasulat sa Biblia na ano. Doon po sa aklat po ni Isaiah, chapter 45, verse 11. Ang sabi po doon, ang Diyos ay ang Diyos ng Israel. No. Si Yahweh ang Diyos ng Israel. Magtanong kayo sa akin patungkol sa aking mga anak. Ito po ang sabi ng Diyos sa mga Israelita. Magtanong kayo sa akin patungkol sa mga ginawa ng aking mga kamay. Ano po yan? Magtanong kayo patungkol sa mga anak ko. Sino po yung mga anak? Yung pong mga mananampalataya, yung pong nananalig, umaasa sa Kanya. Isaiah chapter 45, verse 11 po yan. Ang sabi po niya, magtanong kayo patungkol sa hinaharap. Tapos po yung dulo, sa English po ang nakasulat doon, command ye me. Direktong translation po nito sa Tagalog, utusan ninyo ako. Utusan ninyo ako. Pero hindi po nangangahulugan na literal na uutusan natin ang Diyos. No, ang sinasabi po ng mensahe na yan, ang sinasabi po ng talatang yan, sa ating pananalangin, ipahayag natin sa Diyos. Ipahayag natin sa Diyos ang ating mga karaingat sa Kanya. Ang sabi na, command ye me. Utusan ninyo ako. Utusan ninyo ako. Ang sabi nga ng Diyos sa ibang talata ng Biblia, halika mag-usap tayo. Magpaliwanagan tayo. Ibig sabihin, makipag-usap ka sa Kanya. Just say the word to Him. Ang sabi po ng Kapitang Romano, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Basta sabihin lang po ninyo ang kataga at gagaling po ang aking alipin. Yan po yung sinabi ng ano. Kaya po sa ating pananalangin, huwag po tayong manghihinawa, huwag po tayong mapapagod, huwag po tayong magsasawa. Ang ating Panginoong Jesucristo po, siya po ay nagsalita. Siya po ay nagsalita nung
Ang bangka po na kanya sinasakyan ay talaga namang dinatnan po ng napakalakas na unos, napakalakas na mga bagyo, napakalakas na alon. Natakot po yung mga apostol, yung po mga lingkod niya na nandun kasama po sa bangka. Ang sabi po nila, ginising nila ang Panginoon, hindi ka ba? Hindi mo ba inaalala na mamamatay na tayo? Sabi po na. Mind you, ang mga kasama ninyo, ayan, sila po ay mga veteranong mga mangingisda. So sanay po sila sa tubig, sanay po sila sa dagat. Hindi sila dapat na matakot. Pero sa mga pagkakataong yun, sila po ay dinatnan ng takot. Kaya ginising na ng Panginoon. Don't you care that ye shall perish? Sabi po ng isa. Won't you care? Sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Napakiliit ng inyong pananampalataya at siya ay tumayo. Be still! Sabi po niya sa dagat. At ito po ay nanahimik. Just say the word. Ito po ang tinuturo ng ating Panginoon. Just say the word. Ano po? Si Elias, nakasulat po ito doon sa aklat po ni Santiago, Kabanatang 5, talatang 17 at 18. Si Elias ay tao rin na kapareho natin. Siya ay nanalangin sa Diyos na huwag uulan. At hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. He is a normal person. Elijah is a normal person. Siya po ay nanalangin na walang ulan kahit nahamog sa loob ng 3 taon at kalahati. Hindi nga umulan. At siya ay muling nanalangin na magkaroon ng ulan. Yun po ay umulan. Kung si Elias, nagawa po niya yan, tayo man magagawa po natin. Paano? Just say the word. Sabihin natin, Panginoon, wag. Pero ngayon po, hindi po natin gagawin yan. Dahil napakainit po ng panahon natin. Kailangan po natin ng ulan. Kailangan po natin ng ulan. Meron po kami kasama sa church. Nang sila po ay nag-aani na ng palay. Bigla-bigla po may namuong ulap at malakas na ulan ang paparating papunta sa direksyon nila. Alam po ninyo, tumayo ang kapatid na ito. Sinaway niya ang ulan. Ang sabi niya, ikaw ulan, ikaw ulap. Doon ka sa kabila magpunta. Naririnig siya ng mga tao na kasama niya doon sa kabila. Sinamahan nila itong kapatid. Sila man ay nakipanalangin. Hindi sila mga mananampalataya yung mga yon. Pero dahil dumalangin sila, they said the word. Kinausap nila yung ulan. Alam po ninyo ang nangyari? Lumihis ng daan ang ulan. They said the word. Isa pa, ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabihan niya, kinausap niya ang mga demonyo, mga masamang espiritu. Lumayas kayo sa taong ito. Mga taong inaalihan ng masamang espiritu, sila ay pinalaya ng Panginoong Jesucristo sapagkat sinabi niya doon sa mga masamang espiritu, doon sa mga demonyo, lumabas kayo sa taong ito. Nagawa po natin yan. Meron po tayong kapatid, kaibigan, kapatiran. Naposes po siya. Naposes po siya. Hindi ko alam kung proper word yung naposes. So nag-prepare po kami, naghanda po kami. Sinabihan po kami. 3 days prayer and fasting. Naghanda po kami. At nung kami po ay pupunta doon sa kanila,
Doon pa lamang po kami sa gate ng bahay nila. Sumisigaw na yung inaalihan ng masamang espiritu. Sumisigaw na siya. Hindi pa kami nakakapasok doon sa loob ng bahay. Pagpasok po namin doon sa loob ng bahay, yung tao na inaalihan ng masamang espiritu, siya po ay gumugulong diyan sa semento. Siya po ay gumagapang sa ilalim ng mga upuan. Siya po ay sumusuka, siya po ay sumisigaw. Tulong-tulong! Magkasama po namin mga pastor, mga prayer warriors, magkakasama po kami. Pinanalangin po ang kapatid na iyon. 1 oras kaming nakipaglaban doon sa masamang espiritu bago po lumabas ang masamang espiritu. Nung makalabas po ang masamang espiritu, nagtatanong po yung kapatiran sa ano ang nangyari. Ba't ang dumi? Ba't ganito? Puro suka, puro ganito. Kalat-kalat, ba't ganyan baligtad lahat yung mga upuan? Hindi po niya alam ang kanyang pinagagawa. Sapagkat hindi po siya ang gumagawa nun, kundi yung masamang espiritu na nandoon sa kanyang katawan. Mga hating Panginoon sa Kristo, nagawa niya, kaya po natin gawin niya. Just say the word and have faith in God. Just say the word. Si Samson po, alam po natin, si Samson ang siyang pinakamalakas na ninalang na naitala sa Biblia.